Tayo nga po ay magbulay-bulay muna through our devotion. So, I believe today, napakapalad ng bawat isa sa atin. Despite the long weekend na marami nasa bakasyunan, pero tayo bilang mga anak ng Diyos ay sama-sama naririto upang patuloy na magpuri at mag-aral ng kanyang salita. Amen. We speak to God through prayer, and though He can speak to us in different ways, the primary way God speaks to us today is through the Bible, His holy word. So ang ating title po ngayon is Listen to His Voice. Tayo po ay magbasa muna sa unang Juan chapter 3 verse 8. Ang nagpapatuloy sa pagkakasala ay kampon ng dyablo, sapagkat sa simula pa'y nagkakasala na ang dyablo. Kaya't naparito ang anak ng Diyos upang wasakin ang mga gawa ng dyablo. Amen. Salamat sa salita ng Panginoon. Hindi po ba sa simula pa lang ay tinukso na ni Satanas si Adan at Eva? Very familiar po tayo sa story na ito, no? Kahit na pinagsabihan ng Diyos na huwag kakainin ang bunga ng punong kahoy na nagbibigay ng kaalaman sa mabuti at masama, mababasa po natin yan sa Genesis chapter 2 verse 16 to 17. Sinabi niya sa tao, makakain mo ang alinmang bungang kahoy sa halamanan, maliban sa bunga ng punong kahoy na nagbibigay ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama. Huwag na huwag mong kakainin ang bungang iyon, sapagkat sa araw na kainin mo iyon ay mamamatay ka. So dito sa nabasa natin, pinagsabihan ba ng Diyos si Adan at Eva? Binalaan ba sila? Binalaan sila. Pero nakinig ba sila? Hindi nila pinakinggan ang sinabi ng Panginoon. Ngunit dahil sa pagtukso ng ahas o ni Satanas at sa mga magagandang salita na nasabi nito sa kanila, sila ay nahulog sa temptation. In short, na out of focus sila, na parang bang hindi sila binalaan ng Lord. Yun nga po yung nabanggit natin kaya nga hindi nila pinakinggan ang sinabi ng Panginoon. Ngayon ay patuloy ito nangyayari sa atin, lalo sa ating mga Kristiyano. Bagaman alam natin ang nangyari na ito noon, kay Adan at Eva, at alam natin ang mga salita ng Lord, ay nadadaig pa din tayo minsan ng mga temptation. Paano po natin pagtatagumpayan kung tayo ay humaharap sa temptations? Basahin natin sa unang Pedro chapter 5 verse 8. Humanda kayo at mag-ingat, dahil ang kaawin ninyong si Satanas ay umaalig-aligid na parang leyong umaatungal at naghahanap ng malalapa. So dito binalaan na tayo mga anak Diyos na humanda kayo at mag-ingat dahil meron nga tayong kalaban, umaaling-aligid. At nasabi rin niya sa Lucas chapter 4 verse 13, pagkatapos tuksuhin si Jesus sa lahat ng paraan, umalis na ang dyablo at naghintay ng ibang pagkakataon. So dito na yung sa Lucas 4:13, familiar din po tayo nung tinukso ang Panginoong Jesus, nung 40 days na hindi kumain ng Panginoon, tinukso siya ng dyablo. So ang kalaban ay talagang nag-aabang lang. Ibig sabihin, anytime, everywhere, andyan ang kanyang tukso na ipaparin sa atin kung tayo ay mahuhulog sa kanyang tukso. So sinabi na dito na ang dyablo at naghihintay ng ibang pagkakataon. So tayong lahat ay hindi exempted dito. Lalo tayo mga Christian, talagang tutuksuhin tayo ng kaaway dahil alam niya nananampalataya tayo sa Panginoon. Isang magandang halimbawa nga din ngayon sa panahon natin, usong-uso po ngayon, familiar tayo yung may mga nagte-train ng aso. So, merong dalawang klase ng aso na yung isa, untrained na aso, yung isa ay trained na aso. Yung una, yung untrained na aso, hahagisan siya ng pagkain ng kanyang amo. Ngunit sabi ng kanyang amo, ibibigay ko sa ito ang pagkain na ito, pero huwag mo muna ito kakainin. Yun ang sabi ng amo sa untrained na aso, yung hindi trained na aso. So, nung pagkabigay ng amo, yung pagkain na iyon, agad itong kinain ng aso. Bakit? Kasi nga untrained na aso siya. Bagamat napakinggan niya yung sinabi ng amo niya na huwag mo na ito kainin, ay kinain
pa rin niya dahil nga hindi siya nag-undergo ng proper training. Ngunit ang trained na aso naman, bibigyan siya ng pagkain ng kanyang amo. At ang sabi, huwag mo muna ito kakainin. Di ba po marami tayong nakikita, minsan nilalagay pa dun sa nguso ng aso, dun sa may ilong niya. So, grabe yung temptation nun sa aso. Kasi maaamoy niya talaga yung pagkain eh. Pero sabi sa kanya ng amo, huwag mo muna ito kakainin. So, yung aso na trained, hindi niya ito kinain hanggang hindi sinasabi ng kanyang amo. So, ganun din naman, nakinig yung trained na aso sa kanyang amo. Dahil trained nga siya. Hindi siya nagpadala sa temptation na yon, bagamat ito'y maganda at mabango sa kanyang paningin, hindi siya nagpadaig dito dahil nga trained siya, natuto siyang makinig sa kanyang amo. Hallelujah. Maraming salamat sa ganyang ating halimbawa ngayon na nakita natin sa ating panahon. So, ganyan din naman mga kapatid sa ating panahon ngayon, I believe na tayong lahat dito ay trained na at patuloy pa tayo sa training, sa paglagaw, sa pag-aaral ng mga salita ng Panginoon dahil dyan po tayo makakakuha kung paano natin lalabanan o iiwasan ang mga temptasyon na ipinapain sa atin ng kaaway. Anumang temptation yan, hindi tayo papadaig dahil nakikinig tayo sa salita ng Panginoon. Amen. So, panghuling verse na nga lang po sa Juan chapter 10 verse 27. Nakikinig sa akin ang aking mga tupa. Nakikilala ko sila at sumusunod sila sa akin. At sa Juan 8 verse 47, ang mula sa Diyos ay nakikinig sa mga salita ng Diyos, subalit ayaw ninyong makinig sa akin sapagkat kayo'y hindi mula sa Diyos. Hallelujah. Amen. So I believe ang disciples of Christ ay nakikinig sa Panginoon at kaya-kaya natin pagtagumpayan anumang temptasyon because we listen to His voice. So ayun po ang ating maikling pagbubulay-bulay ngayon. To God be the glory.